Alright, magandang araw po sa inyo lahat. Muli po tayo nagbabalik sa napakaganda reaction video. Ako po si Opinion and Reaction PH. Panoorin at reaksyonan po natin itong isinagawang Unity Walk para kay Tatay Digong sa pamumuno ni spokesperson Harry Roque. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating reaction video, huwag niyo naman po kalimutan pindutin ang like, share at subscribe. Magkiling lang. Okay. Dito pa sa gitna. Ano? Kasawa tayo eh. Ano ba yun? Ba? Okay, maraming salamat po sa lahat na kahit na umuulan, nandito tayo. And we're about to begin po. Nandito na po ba lahat o may paparating pa? Parating pa po. Parating Germany. Okay, pabayaan na natin sila. Susunod. Okay, tayo po'y national system. Kasi mo. Hindi ako Yung flag nakasahid sa sa baba, wag dapat mag-touch. tayong ano dyan, nag-stand di tatay. Stand po mo. Yung Ha? stand Standing. Stand di meron po. Pinadala kasi umulan eh. Mga tarps lang nandyan. Mamaya na lang tayo maggasolina ha, pag napagod na tayo. Marami tayong pagkain doon. Okay. Walo sila kasama mo? Okay, Papunta na rito. natin hintayin yung mga nasa bus para... meron pa. Okay, tayin lang po natin sandali. Sinit na ba yun? Good. See you again. Sandali lang po, hintayin po natin yung mga nasa bus na paparating pa, no? Wala pa. Ganyan ho ba yung sinasabi ng gobyerno ngayon na itong mga ng Duterte wala pong nagmamahal sa mga Duterte. Matakin niyo po itong ginawa nilang Unity Walk sa ibang bansa para lang ipakita at iparamdam kay Tatay Digong at sa mga Duterte na mahal po nila ang mga Duterte. Meron ba maghawak? Akin na, dalawa yung dito. Mamaya, pag marcha, hawakan natin yan. Okay. Pag marcha, yung one start after the other. Yeah. Sino maghawak ito? Dito na lang ako. Talaga eh. Kasi alam ko ulan eh. Oo, hawakan na lang natin pag March mo kayo. Hindi naman tilan ko. Iwan ni Madam. Anilet yan. Halika na! Para mag-start na yung Sa mga tao. Punta siya dito. Panam tayo. Okay, welcome po sa ating lahat. Tayo po mag-uumpisa na. Para po sa ating national anthem. Sakit ito. Hindi mo mahuli ah. Tayo po'y pumuesta sa ating mga lugar. Hawakin. Okay? Hawakin. Pwede na po bang i-play yung ating national anthem para makapagpusin na tayo? Okay na? Dito na plus ka. Rest lang naman ako.
Let us put ourselves in the presence of God. Make the sign of the cross in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most gracious, loving Father, good morning. We thank you for this day, a beautiful day, although it's a bit raining and the sun is not coming out. But we are so grateful in everything. We should have count many blessings that comes in our way. Lord, we are gathered here, Lord. And we thank you for the gift of life. We thank you for this event that we are gathered here together for the purpose of Tatay Digong, which we really love him so very much. Lord, we ask for your guidance, your protection, your blessings, your provision, Lord of God, to bless each one of us here and send forth your holy angels to protect us and guide us in everything we do, in everything we think. We offer everything to you, Lord, and bless each one of us. We also include our nation, our country, Philippines, and we also pray for Sarah, Lord, that she will be protected and guided, and whatever she will be doing, send forth your holy angels and guardian angels and your warrior angels to be with her and to all of us, Lord of God. And we also pray for Tatay, Lord, that he will keep strong and healthy, Lord of God. We ask for a miracle that come and give him, Lord. And as we go on with our activity today, bless us always. And this we ask in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. All the power and praise to the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. The Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Para po tayo bigyan ng inspirasyon at tawagin si Atty. Harry Roque. Bago po tayo magsimula. Hello. Good morning! Good morning! Gutom na ba kayo? Tayo pagkain mamaya. Ako pa nagluto ng pansit para sa inyo, ha? Alam ko, mapapagod kayo sa marcha. Kailangan busugin pagkatapos ng marcha. Pero nakakagalak naman po na bagamat almost 120 days na nakalipas mula nang kinidnap nila si Tatay Digong, narito pa rin tayo mga Pilipino na nagsama-sama at sabay-sabay na nagsasabi, bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Sana po, habang na si Tatay Digong ay kinukulong nila rito, lalabag sa kanyang karapatang pantao at labag sa soberenya ng Pilipinas, walang pagod ang mga Pilipino na makikiisa, magmamarcha at isisigaw, bring him home.
Kahapon po, bumisita si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. At ang sabi niya, si Tatay Digong in good health, pero balat at buto na. Napakalaki daw po ng ipinayat ni Tatay Digong. Di naman po kayo magtataka siguro kung bakit ganyan pumayat si Tatay Digong. Nandyan po yung nawalay sa pamilya, nandyan po yung kinulong sa isang dayuhang lugar, nandyan yung pangyayari na kanyang kinasusuklaman ang siya ay husgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Naintindihan ko po ang sama ng loob ng Tatay Digong dahil lahat ng kanyang pinaglaban sa kanyang 80 anyos pamumuhay para bagang tinapakan at pinaliwala ang pagiging malayang bansa ng Pilipinas. Masama po talaga ang loob ni Tatay Digong dahil walang karapatan ang kahit sinong dayuhan maghusga sa Pilipino dahil tayo isang malayang bansa, gumagana hukuman, republika at soberenya. Alam ko po na talagang masakit na mawalay rin siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero mahigit pa dyan, yung kanyang pagmamahal sa bayan. Kaya nga po, patuloy tayo dapat magsama-sama at manindigan na lahat ng mga mamamayang Pilipino, lahat na nagmamahal sa demokrasya, lahat na nagbibigay importansya sa karapatan pantao, kinakailangan magsama-sama at magsabi, hindi karapat-dapat na mangidnap para di umano ay mabigyan ng katarungan ang di umano'y mga biktima. Hindi maitutuwid ang pagkakamali sa isa na naman pagkakamali. Ang pangingidnap ay mali, full stop, hindi dapat magtuloy ang paglilitis na yan. Iba na ang ating sigaw ngayon, bagamat patuloy pa rin tayo nagsasabing bring him home. Ngayon at malapit na po ang takdang panahon, ang sigaw natin, mga kapatid na Dutch, akala namin kayo'y naninindigan sa karapatang pantao. Hetong Tatay Digong, nalabag ang karapatang pantao, kinidnap, pinagkait ang kanyang karapatan to due process. Papayagan nyo ba yan? Papayagan nyo ba ang isang biktima ng paglabag ng karapatang pantao na manatili sa isang kulungan na nasa lupain ng Holland, binabantayan ng mga Hollander? Mga Europeans, nung panahon ni Tatay Digong, human rights kayo ng human rights. Paano ngayon? Si Tatay Digong, ang human rights na labag, nasa na inyong mga sigaw? Ako po'y nawawala ng pag-asa dyan sa ICC na yan, sa totoo lang. Bakit? Unang-una, wala naman talaga silang linilitis kung hindi dun sa mga galing sa mga mahihirap na bansa. Kaya lang naman siya linitis kasi pinulaan yung prosecutor na taga-Africa na ang pinupuruhan lang niya puro African. Kaya nga para sabihin hindi lang puro African, kumuha ng ibang kulay, kayo manggi si Tatay Digong. Nasaan yung mga kaputian na pumapatay ng libo-libo ngayon sa Gaza Strip? Nasaan yung mga lumusob sa mga bansa na labag sa United Nations Charter gaya ng Iraq? Yung pamumbomba ngayon sa Iran na labag din sa ating UN Charter. Bakit hindi na pananagot yung mga bansang mga makapangyarihang, mga bansang, ayaw ko sana sabihin, ng mga puti? Talaga bang mga ibang kulay lang ang lilitisin ninyo? Sa pamamagitan pa ng pangingidnap? Hindi po katanggap-tanggap yan. At darating po ang panahon na tayo namang mga Pilipino ang siyang dudulog sa hukuman nang sa ganon, mapangalagaan ang karapatan hindi lang po na isang Pilipino o hindi isang mamamayan, isang tao na merong karapatan hindi dapat pinagkakait. Sinyales na po yan na gusto nang magmarcha. Tama ba yan? Yes. Pero ako po ngayon ay narito sa Hague at minabuti ko na rin na i-welcome kayong lahat. Dahil panandalian, ako po'y taga-Hague habang ang Pilipinas ay meron pang mga
Vangag. At tapos siyempre po, habang nakakulong si Tatay Digong, patuloy tayo magtitipon-tipon at magmamarcha. Ang sigaw pa rin ay... Bring him home! Bring him home! Bring him home! Muli po, maraming salamat sa inyong pagdating. Welcome to The Hague. At ipatuloy po natin ang laban. Mabuhay po si Tatay Digong! Mabuhay po Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas! Mamarsa na ba tayo? Magandang umaga po. Would like to call on the Maisog, Austria. Ate Gina. Sister Gina. Actually, I'm not from Austria, okay? Pero ang pinsan ko po na dinalaw ko ngayon is from Vienna. Ako ay taga Davao City, but now I'm based in the USA. I just came here po para makiisa po sa free former President Rodrigo Duterte home. Kasi actually talagang DDS po kami ever since. And my husband, the late General Torella Vega, was once security advisor of Tatay Digong. At malungkot po talaga ako nang nakikita ko ang nangyayari kay Tatay Digong and naririnig ko po yung mga sinasabi nila. Kaya before I go home to Davao, because I'm planning to retire this coming September, inabuti ko po, dalawin maski man lang po yung ICC detention. At least may masabi din po ako sa Davao City na once in my life, I was part of this. And for peace. Let's bring PRRD home, please. Lord, sana po, bago man lang sana mag-September, makauwi na po si tatay. And I was so sad nung marinig ko po na he is already yung balat buto. And then I heard that he is no longer taking any medication, attorney. Sabi nila, kaya I think pati ako nawawalan na din ng pag-asa, pero sabi nga nila, habang nandyan ang Panginoon, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Magkikita-kita po ulit tayo lahat sa Pilipinas at sa Davao City. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Of course, I would like to welcome people from Belgium. May mga taga-Belgium po ba tayo dito? Germany? Annalyn, taga-Belgium nandito eh. Annalyn muna. Annalyn, dili na. Luxembourg? Belgium. Okay. Of course, nandito rin po magsasalita ang ating maisug PDP Laban, United Kingdom President, OIC, EU, and United Filipino Global, si President Emily Baremeda. Good morning pa lang. Oo. Good morning pa rin po. Sorry kasi wala pa kaming tulog. Galing pa ng UK. So, I'm Emily Barameda, President po ng PDP Laban UK at United Filipino Global UK President din po at OIC ng PDP Laban sa buong Europe. Maraming salamat po sa mahal na unang-una sa ating mahal na Diyos na nakarating tayong lahat dito na safety. Kami ilang oras po ang drive papunta dito. Pero inano talaga namin na makarating kami, na maka-join kami sa Unity Walk na ito sa araw sa Unity Walk sa araw na ito kasama ang aking mga kasamahan from UK. So, ang masasabi ko lang po, unang-una, mahal po natin si Tatay Digong. Pangilang balik ko na po ito mula pong dinala si Tatay Digong dito sa The Hague. Halos every week po ako na andito. At saka itong pagbalik na ito, pang siyam o sampo, hindi ko na mabilang. Kami na mga kasamahan ko, tag-isang bus po kami nagpunta dito. At saka yung sa Maisog din, nagpupunta rin po sila dito. So this time po, ipapakita natin ang buong suporta natin kay Tatay Digong
ang buong pagmamahal natin sa kanya at sa buong pamilya ni Tatay Digong. Yan po ang kailangan ni Tatay Digong sa panahon na ito. Magkakaisa po tayong lahat. Si Tatay Digong, kung maalala niyo po, si Tatay Digong lang ang nagbigay ng mataas na moral sa ating mga OFW sa buong mundo at saka sa Pilipinas. Yes! Siya lang po ang nakapagbigay ng ating tahanan sa Pilipinas, ang Department of Migrant Workers. Siya lang din po nakapatayo ng ating hospital ng OFWs. At maliban lang dyan, marami pa po siyang nagawa sa Pilipinas. At hindi po natin sukat akalain bakit nangyari sa kanya ito. Bakit ginawa nila ito kay Tatay Digong? Ginawa ni Tatay Digong ang lahat para mapaganda ang Pilipinas. Tumaas ang ratings ng Pilipinas ng dahil sa kanya. Siya lang ang nagawa sa lahat na mapaganda, maibalik ang tama at wasto sa ating bayang, sa ating mahal na Pilipinas. Tayo ay wala na doon, maganda ang buhay natin dito sa abroad. Bakit? Sumusuporta pa rin tayo sa Pilipinas. Dahil mahal natin ang ating inang bayan. Pero kailangan natin ng leader na very strong at honest na leader. Yan po ang kailangan natin sa ating mahal na bansang Pilipinas. So ngayon po, hindi ko naabaan, pero wag po nating sigilan ang pagsuporta kay Tatay Digong. Lalong-lalo na nandito siya sa dahig. Kahit kung saan man siyang dalhin, kung makalabas man siya, maaprubahan man ang kanyang interim release, susundan at susundan pa rin natin siya. Dahil ito lang ang tamang panahon na ibalik natin sa kanya ang kanyang pagmamahal na binigay sa ating lahat. Mga kapatid, isama niyo po palagi si Tatay Digong sa inyong mga panalangin, sa ating mga panalangin. Tuloy-tuloy po tayong manalangin para sa safety ni Tatay Digong at sa kanyang health na mapauwi siya ng Pilipinas na maayos. At please, magkaisa po tayong lahat. At maraming salamat din kay Attorney Roque. At sa inyong lahat, sa ating lahat, please, wag po nating pabayaan si Tatay Digong. Ipakita at suportahan po natin siya. Wag po tayong tumigil sa pagsuporta sa kanya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. And of course, gusto po natin tawagin ang ating isa pang maisug, PDP Laban and DDS Germany, Sister Elizabeth Prado. Doon po sa iba nating mga ka-DDS leaders, mamaya po pagbalik natin, tatawagin po namin ulit kayo. So pwede pa, sandali lang ha, pakilala lang ako. First of all, bago ko makalimutan, welcome at salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayon. At salamat din, Attorney Roque, na palaging nandito ka sa amin. At kailangan namin ito. So ako po ay si Elizabeth Prado, ay isang DDS. From 2015 hanggang ngayon, tuloy ang suporta namin at PDP Laban, Vice President. Excuse ko lang si yung President namin kasi hindi siya makadalo. Ito lang ang masasabi ko, sandali lang. Huwag tayong mag-give up na tulungan o suportahan ang ating mahal na presidente dahil alam natin kung ano ang nagawa niya sa Pilipinas. Lalo na ako as Davawin niya. Alam ko ang mga pangyayari. Pinanganak ko 1962, pinanganak ako. Nung time na yun, President si Marcos. First 10 years, si President Marcos Sr., maganda ang takbo niya. Then after how many years, dahil sa matagal niyang pagsiservice sa Pilipinas, doon lumabas itong mga
NPE. Ito ay dapat lang din natin ipaglaban dahil sinisira nila ang Pilipinas, ang demokrasya ng Pilipinas. So, from there, nakikita ko kung sinong dumaan ng presidente, sinong dumaan ng mayor sa Davao, ilang mayor dumaan sa Davao for how many years. Then, dumating si PRRD. Anong ginawa niya sa Davao City? Nagkaroon ng peace and order. Ako, habang lumalaki ako sa Davao, nakikita ko ang ginagawa ng mga NPA. Yung mismong simpleng mangingisda, pinapatay na lang nila para lang kunin yung pera, para kuno revolutionary tax. Ano ba yan? Mayroon akong kabitbahay na may konting maliit na tindahan. Basta na lang barilin ang nasa gitna dahil may revolutionary tax. Tama ba yan? Yung mga maliliit na kumikita ng pera, pwede pa ba yan ng hingian? Yan din ang ipaglaban natin. No CPP, NPA, NDF sa Pilipinas, talagang matanggal sila lahat. Dito, alam ko dito marami dito sa Netherlands. So ipaglaban natin yan, ipaglaban natin si Tatay Digong para magkaroon ng peace and order sa Pilipinas. Hindi ko na ito habain mga kababayan dahil maglalakad pa tayo. Continue na lang tayo mamaya. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay! PRRD! Free PRRD! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Salamat mga kababayan. Salamat. Siyempre po, nandito rin po ang ating taga Toronto, Canada. Si Tito Brian and Tita Malu from Toronto, Canada, DDS po. Maraming salamat po. Pumunta lang po kami rito ng Toronto, Canada para lang suportahan si Tatay Digong. Mabuhay po si Tatay Digong at bring him home. At naghihintay rin ang aming mga kamag-anak sa Pilipinas po. Kaya kami pumunta rito alang-alang lang kay Tatay Digong. Ang akong misis. Kaya patuloy po tayong sumuporta kay Tatay Digong para makauwi na siya. Kaya, free Duterte, bring him home. Free Duterte! God bless Tatay Digong and Sara Duterte. Maraming salamat po sa ating lahat ng mga kababayan sa Pilipinas. Sige pa. Sa buong mundo, pati kay Atty. Harry Roque. Rico ka na Rico, Jipon. Maraming salamat po. Of course, ang DDS ng Belgium po. Si Sister Annalyn Alba. Ay. Thank you po. Hello sir, nice meeting you. Exactly more than 100 na ba si Tatay Digong? Ilang days na ba? More than, exactly. Okay. More than 100 days na tayong sumusuporta. 120 days. 120 days. And I hope na hindi na magtagal, papauwiin na siya. At tayo naman hindi tayo nagsasawang magsuporta. Pumunta dito sa Dinhag. Ang mga gastos, okay, bahala na. Bahala na si Batman. Salamat sa lahat. Okay. Ang gusto kong sabihin, Hindi tayo bayaran. hindi na tayo member ng ICC. So hindi na tayo nagbabayad ng membership sa ICC. So, kung sakaling talagang gagawin nila ng LTC, Tatay Digong, so babalik tayo sa ICC at magbabayad tayo. Yung mga tax natin, yung mga pinapadala natin sa Pilipinas, ibabayad yan dito.
Sa ICC? Ayaw na kasi parental kasi. Papayag niya na. Bibilin kasi ni Ana, ay pagbebenta na ni Ana yung bahay. Yan. Hindi tayo papayag yan. Tira natin yung pinaggagawa niya. Magpapadala sila dito. Hindi nila tinulungan yung mga tao na mga Pilipino, OFW, na uuwi ng from the Middle East, uuwi ng Pilipinas. Pero magpapadala sila dito ng apat na witness. Tapos, Saan ang mga utak? Saan yung mga utak nila? Okay, hindi ko natataasan. Okay, I hope kung sakaling magkaroon, malipat si Tatay Digong, siyempre mas gusto natin idalhin siya agad sa Pilipinas dahil sa kanyang health problem. Pero kung ma-approve sa Belgium, welcome po kayong lahat. Thank you. nandito rin po pala ang ating taga DDS Antwerpen, si Dudes Gonzales. Ang ating maisog Austria, Teddy Villaluz. Brother Teddy. Ay. Hindi, ang masasabi ko lang para kay Tatay Digong na hold lang. Nandito tayo lahat para sumuporta sa kanya. Bring him home! Next. Meron pa ba magsasalita? Wala na. Oo, bago tayo magmarcha, pwede ba mag-group picture muna tayo rito? Okay. Kasi ipapakita natin kay Tatay Digong tong picture na ito, ha? Tapos, may I suggest sa marcha, kung po pwede, taga-apat para mahaba yung marcha natin. Tapos, ilan ang tarps natin? 6 ata o 7? So, unahin natin to bring him home, lead. Mga taga-apat. Tapos yun na everyone. Pero mag-group picture muna tayo dito. Everyone here. Ilan lang ang photographer para makita lahat. Tapos yung mga banners, dalhin natin. Mga banners, dalhin. Kanina lang kami nagkita eh. Pera. Hindi ko alam na yung pala. Ay, Tita Dani. Ayaw maniwala sa akin. Group picture muna bago tayo mag-marcha. Tapos taga-apat siguro ang ating marcha. Sinong lead ng marcha? Kayong lead? Mga agila, kayong lead? Kayo magsisimula? Ha? Oo. Oo. Yan. Tara, lahat kayo. Pagkatapos ng picture, Duterte, bring him home. At siyempre, ang pinaka-favorite, bangag. Niwi. Butod. Para mamatay sila sa inis. Okay. Okay, Tara. Paano ba yan? Hindi nakikita yung nasa likuran. Upo yung nasa harapan. Upo. Nakaupo. Hoy, tumayo ka dyan. Hoy, Ichiko, tumayo ka. Ayan, upo yung mga nasa harapan. Upo. Ayan, upo, nasa harapan. Ayan. Hoy, Norma, lahat kayo sama dito para marami tayo. Yung mga kumukuha ng picture, sama na kayo dito. Come on. Pero na kayo rito para marami. Tessa, wala maganda rito. Halika na, Tessa. Okay. Insult muna. Duterte Fist. Okay, Duterte Fist. Okay. Tapos ang picture, video. Yan po no, mga kababayan, nakita nyo po yung pagpupulong at ayun na po, bago po nilang umpisahan yung Unity Walk, nagpicture-picture muna sila. O bueno mga kababayan, maglalakad na lang naman sila dyan. Dito ko na po tatapusin ang ating video. Lagi po kayo mag-iingat at God bless. Duterte po tayo hanggang dulo. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!